Hello guys, kumusta kayo? Kararating lang ulit natin dito sa ating lakatanan, no? At ngayon, bago tayo magpatuloy ng tanim ng ating bundo or yung gabing panigang taro, ay sasaglit muna natin ng tanim itong ating papaya na dala, no? Doon kasi sa aking punlaan guys, baka maluo. Yung iba nagkandamatay na nga kasi mga nabubulok na yung puno ng papaya. Maliit pa pero pwede na ring itanim, kaya itanim na lang natin, no? Kaysa sa maubos ng luoy yung puno niya, luoy or yung pagbubulok ng puno ng papaya kasi sa sobrang ulan. Gabi-gabi dito guys na ulan, kaya kung hahayaan ko lang doon sa aking punlaan, doon sa aking mini nursery, baka maubos ng luoy yung puno ng papaya. Wala tayong mapapakinabangan. Ang hirap-hirap magpabuhay ngayon, lalo't na kasi nga maulan. So ngayon, sasaglitin muna natin ng tanim. May dala akong 15 na seedlings. So itatanim natin sa pagitan naman ng lakatan. Kagaya nito, no? So ito, puno ng lakatan. Ito. Tapos diyan natin sa gitna tanim. Pagitan, no? So ito na siya, may kaliitan pa, no? Sobrang bata pa. Pero kailangan na natin siyang itanim, no? Kasi kapag yan ang naitanim natin guys, ano yan, papandak yan at lalaki yung kanyang puno. Tingnan nyo, ang tatangkad na ang papayat. Kaya saglitin muna natin ang tanim, no? In between puno ng lakatan. Ayan, no? So yan, mga puno ng lakatan, sa pagitan yan, doon natin itatanim para hindi masayang yung space, no? Para masulit natin yung linis. At kung maglinis man tayo, marami yung malilinisan. May malilinisan tayo mga bundo. Kaya nga nito, saging, may gabi pa yan. Tsaka, ayan, kamote. May ilang piraso pang kamote dito. Para yung linis natin guys, is hindi sayang, no? So yun lang muna yung gagawin natin. Kasi ang dami ko pa ding bundo na mga tinadtad kahapon, no? At nung mga nakaraang araw, ito gaya nito yan, mga gabing panigang, pinagtatadtad ko. Yan yung bungo niya, no? Yung mahabang bungo niya ng bundo. Tinadtad ko nga para sumuloy. At siya namang itanim natin, no? May mga naitanim na ako niyan dito guys. Ang lapad pa kasi ng area na ito dito. So mas maganda na pailaliman din ulit natin siya ng bundo. Kahit na siya may puno ng saging, may lakatan, yung ilalim ay taniman natin ng ito nga, gabing panigang. Kasi ang itong bundo minsan ay gumaganda din yung presyo, no? Umaabot din siya ng 20 per kg. So mas maganda na merong bundo yung ilalim, para double purpose tayo lagi. Magka problema man tayo sa saging, at least ang ilalim puno ng gabing panigang, so may pang backup tayo, no? Kasi nakakadala kapag inatake ng bagyo yung ating mga saging, wala tayong pang backup. So mas maganda na itong lahat ng linis natin dito mapuno ng bundo. Kaya naghahanap ako ng mga bundo, no? So kung maalala nyo, gumawa ko ng content na nanguha ko ng gabing panigang, yung similya niya, no? So, ganun lang yung magiging diskarte natin dito, no? Tsaka may mga malalaki din ako dito. Yung mga malalaki ko na andito na, hinaharvest ko na din, hinuhukay ko na din. Tapos yung mga bungo niya, siya nga din yung mga pinagdadagdag ko. Yun yung mga pinagtadtad ko, pinagchachap-chap ko para mapuno natin itong target ko. Kasi lahat ng linis ko dito, yung kabuuang linis, mataniman ng gabing panigang at saka yung gulayin na gabi, no? Pag ito nagsabay-sabay, hindi na natin ito ma-sprayhan ng herbicide. Unlike kapag saging lang yung tanim, na-sprayhan natin siya ng herbicide. Pero pag ito may tanim na bundo, hindi na natin ito ma-sprayhan ng herbicide. Kasi ang gabi panigang ay maselan sa gamot, lalo na yung dahon, na mabilis maluo yung kanyang pinagtutubuan ng suloy kasi malambot lang naman siya, no? Like gabi. So yun,
Kailangan natin to na maalagaan ng linis. So yun lang muna guys. Thank you for watching. See you on our future vlogs. Bye!